So, ito, ano yung pangalawang lecture natin? So, napansin natin na yung gigabit 01, kadugsong neto. Ito yung local interface ng switch. Nasa VLAN 1 pa siya. Nasa default. So, ngayon, kailangan natin gawin natin siyang trunking para lahat ng VLAN sa kanya dumaan or tumagos. So, configuration terminal ulit tayo. Interface, sa local interface natin, G01 switch mode trunk. Uy, may sinabi, encapsulation is auto, cannot be configured to trunk mode. Oh, so merong issue. So dito sa packet tracer merong pandaya para sa multilayer switch. So para matanggal natin yung auto na yan, at makita natin siya na mawala na rito, ayan, para mawala siya dyan, ang gagawin natin ay ganito. Kuha ulit tayo ng switch, kahit anong switch, i-connecta natin sa kanya, crossover, fast ethernet 01. Oops, wait, buray muna natin ito. So si G01 kabi natin ng crossover kay fast ethernet 01. So eto, up yung fast ethernet 01. So si F01 gagawin natin siyang trunk. Ngayon nabubura yan, yung si G01 dito magiging trunk yan. Tinapatan kasi siya ng trunk dito, so automatic magta-trunk siya. Automatic na magta-trunk yan. So ngayon pupunta ulit tayo sa switch na to. So show VLAN ulit tayo. Makita mo nawala na yung G01. So meaning to say trunk na siya. So once na trunk na siya, pakako na yan ng IP. So kabit ulit natin siya, si G01 papunta kay router. So wait lang tayo, check lang natin kung makakakuha na ng IP. So also isa pang observation ko, itapat nyo lang dyan yung cursor, makikita nyo, tingnan nyo yung line ng yung column ng VLAN sa bandang baba, yung gigabit ethernet 01 up, tapos dalawang minus sign. So yan, trunk na siya. Pagka hindi mo ginawa yung technique na yun, habang buhay siyang naka VLAN 1. So yun yung medyo pandaya dito para magamit natin ng maayos yung multilayer. So check natin, ayun, meron na siyang IP, nakakuha na siya ng IP 1 sa 1.0 network. So check natin yung IP phone, lagyan natin yung cursor, meron na rin 2.1. So 2.1 at isang 1.1, nasa isang wire, dalawang VLAN, isang wire. Okay, so ang next step, enable natin yung telephony sa
dito. So, bubuhayan natin yung telephone service. Pero sa ngayon, punta muna uli tayo rin sa IP DHCP pool telephone IP. Okay? So, yung net niyan 192.168.0.255.255.0 default router. Actually, dapat sa umpisa pa lang natin ginawa. Gusto ko lang ulit pakita sa inyo para gumana na yung telephone. So, default router 192.168.2.1. Oh, may mali. Okay. 2.1. So, para sa DHCP, ito yung sa line number. Huwag mong kalilimutan to. Magkakaroon ka ng IP pero hindi ka magkakaroon ng directory number. Yung automatic na directory number. So, option 150 IP tsaka yung gateway natin. 192.168.2.1. So, option 150, standard yan para sa Cisco. Kung Avaya naman, tingin ko option 60, kung hindi ako nagkakamali. Sana tama ako. So, ayan. So, sa ngayon, wala pang directory number yan. So, susunod natin yan sa lecture 3.